po ito. Mabuti. Pwede pong mapunta sa langit, di po ba? At naniniwala din po ba kayo na lahat ng masasama ay mapupunta sa impyerno? Opo. Pero ito po ang katotohanan. Kapag ang Diyos ay naghanap ng mabuti sa lahat ng tao, walang papasa. At kung ang lahat ng masama ay mapupunta sa impyerno, lahat ng tao ay mapupunta sa impyerno. Dahil ang lahat ng tao ay makasalanan. Sabi sa Roma 3:10, sapagkat nasusulat walang matuwid, wala ni isa. Kaya gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan at ibinigay niya si Jesucristo. Bakit? Dahil ang buhay lang ni Jesucristo ang siyang makapagbibigay sa atin ng kalayaan at karapatan na maging anak ng Diyos. Sabi ng salita ng Diyos sa aklat ng mga Juan 1:12, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Mas totoo po ba na pwede namin tanggapin si Jesus? Pwede po ba namin na talaga namang mamuhay kasama si Jesus? Opo. Ito ay hindi lamang basta pagkakataon, ngunit ito ang dakilang plano ng Diyos para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Uulitin ko po, hindi sa pamamagitan ng ating gawa, ng ating kasipagan, ng ating kagalingan sa lahat ng ating ginagawa ay makukuha natin ang buhay na walang hanggan. Tanging sa pagtanggap lamang natin kay Jesucristo, matatanggap ang kaligtasan. Uulitin ko po, sino man ang tumanggap at manalig sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Pastor, bakit po ba natin kailangan tanggapin si Jesus? Dahil una, tayo ay makasalanan. Ang pinakaayaw ng Diyos ay ang kasalanan. Dahil siya ay ama ng katuwiran. Siya ay ama ng katotohanan. Kaya ang kasalanan ay ang pagsuway ng tao sa Diyos. Pangalawa, sa tinatawag nating pagkahiwalay sa Diyos. Hindi natin maaaring makamtan ang Diyos kapag tayo ay may kasalanan pa. Kahit nasa dulo ng daliri natin ang kasalanan, hindi natin maaabot ang Diyos. Pangatlo, tayo ay naging anak ng dyablo. Sabi sa aklat ng mga Juan 8:44, ang dyablo ang inyong ama. Kung ano ang nais niya, yun ang inyong ginagawa. Likas sa kanya ang kasinungalingan. Dahil siya ay ama ng kasinungalingan. Sa tuwing siya ay nagsisinungaling, lumalabas ang kanyang orihinal na lingwahe dahil siya ay sinungaling unang-una pa lamang. Kaya yung pagsisinungaling sa atin, iniisip natin ako, napakalaking kasalanan ito kapag tayo ay nagsisinungaling. Pero ang totoong kasinungalingan ay ang hindi paniniwala sa Diyos. Kung tayo ay muling tatanggap kay Jesucristo, tayo ay bibigyan niya ng tinatawag na kaligtasan. Sabi po sa aklat ng pahayag, 3:20, kumakatok ako sa pintuan ng iyong puso. Ano po sa tingin ninyo yung reason kung bakit nasabi ni Jesus na kumakatok ako sa pintuan ng inyong puso? Kasi hindi siya magnanakaw. Naniniwala po ba kayo na may magnanakaw na kakatok? Bakit po? Pwede po bang magnakaw dyan? Wala pong ganon. Bakit kumakatok si Jesus? Dahil sa binigay niyang respeto at kalayaang pumili at magdesisyon sa ating buhay. Sinabi ni Jesus, kumakatok ako sa pintuan ng inyong puso. Kung inyong pagbubuksan ako, ako ay papasok sa inyong buhay at sasama ko kayong kakain sa hapagkainan. Ano yung ibig sabihin ng hapag? Ito ay ang salita ng Diyos. Kaya ang dakilang katunungan is, nais po ba natin tanggapin si Jesus sa ating puso? Nais po ba natin papasukin si Jesus sa pintuan ng aking puso? Pastor, makasalanan po ako Parang nakakahiya naman kung papapasukin ko si Jesus, susunod pa ako Mamaya lang, tataya pa ako sa weteng. Linggo bukas, may sabong doon. Paano po ba ito, Pastor? Sinabi ni Jesus, hindi niya tinitignan ang katayuan ng ating pamumuhay. Dahil ang inililigtas ni Jesus ay ang ating kaluluwa. Tandaan po natin, dito sa mundong ating ginagalawan, walang perpekto. Kahit yung mga nagsasabi, ako wala akong kasalanan, 100% sila ay makasalanan. Dahil sabi ng Biblia.
Ngunit sinabi ng salita ng Diyos, ang lahat ng tatanggap kay Jesus ay mapapawalang sala. Kung kayo po muli aking tatanungin, nais po ba ninyong tanggapin si Jesus sa inyong mga buhay? Amen. Amen. Wow. Sino po bang ayaw, Pastor? Tatanggap ako, magkakaroon pa ako ng buhay na walang hanggan. So this time, inaanyayahan ko po kayo na pumikit at sumabay po kayo sa isang maikling panalangin. Sabayan niyo po ako. Panginoon, salamat po sa plano ng kaligtasan. Inaamin ko po na ako ay makasalanan. Nahiwalay sa Diyos dahil sa pandaraya at kasinungalingan ni Satanas. Sa oras pong ito, binubuksan ko po ang pintuan ng aking puso. Tinatanggap si Jesus bilang aking Diyos, tagapagligtas at Kristo ng aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay at mamuhay ako ayon sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po, meron po tayong assurance na sinasabi. Pag sinabi natin assurance, kasiguraduhan na si Jesus ay nasa ating mga buhay, nasa ating mga puso. Tanong ko po, aalis po ba si Jesus sa inyong puso? Aalis pa po ba sa inyo ang Diyos? Ano po sa tingin ninyo? Hindi na. Paano po kung nakasugal ho kayo, napatalo ng 1,000? Nandiyan na sa Jesus sa puso. Yan ang tinatawag na kasiguraduhan. Hindi na tinitignan ng Diyos yung ating mga shortcomings o yung ating mga kahinaan. Sabi sa aklat ng mga Hebrew 10 verse 17, sabi doon, hindi ko na aalalahanin pa ang kanilang mga kamalian. Kapag meron na tayong assurance, ano man yung dagok na dumating sa ating buhay, kasama natin ang Diyos. Yun po yung wag ninyong kalilimutan. Halimbawa, dumating man po yung dilubyo, wala man po tayong makain sa ating hapag, hindi mapapawala ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Kaya proud po ako sa inyo, na kahit sa simpleng bagay, nagtatrabaho po tayo, naiinitan po tayo, sinasakripisyo po natin yung oras natin, yung araw natin, tandaan nyo po ito. Mayroong malaking gantimpala ang naghihintay sa atin sa kalangitan. Kaya sabi sa aklat ng mga John 7:14, do not let your hearts be in trouble. Huwag ninyong hayaan na magulong ihana ng inyong mga puso. Magtiwala kayo sa akin at magtiwala kayo sa Diyos. Sa bahay ng aking ama ay maraming mansyon. Tatanungin ko po kayo ulit, ano ang mas malaki? Bahay o mansyon? Wow! Pag sinabi po bang mansyon, ano po yung nai-imagine po ninyo? Hektarya po ano? Pero sabi po ng Biblia, sa bahay ng aking ama ay maraming mansyon. Ano po ang mas malaki? Bahay o mansyon? Mansyon? Sa bahay ng kanyang ama. Amen! Hindi po ba? Sa bahay lang ng Diyos, marami ng mansyon. Ano pa kaya ang mansyon ng Diyos? It's simply parang napakasimple lang ng bahay natin, may tubig, no? Kapag ganito, binubutasan namin, shower na. Pero ano yung sinabi doon? Lahat ng tumanggap kay Jesus, mayroong mansyon na naghihintay sa langit. Kaya nawa, hindi po tayo magulong-nihanan sa ating buhay. Huwag po natin na hilingin sa Diyos, Lord, bigyan mo naman kami ng napakagandang bahay as long as payapa kayong pamilya. That's enough. As long as okay po kayong mag-asawa, nakakakain ng 3 beses sa isang araw, walang karamdaman, okay na to. Alam niyo po ang pinakapangarap ko? Hindi ko po pangarap magkaroon ng mansyon. Ang pangarap ko lang matulog. Opo. Kasi meron akong baby, magdadalawang taon, sobrang kulit na. Halos wala akong tulog. Tutulog lang ng konti, papa. Gigisingin ka na. Kaya siguro ang pangarap ng mga may baby, tulog. Kaya kapag may time po kayong matulog po kayo. Huwag niyo pong ipagkait. Na? Ang totoong pangarap natin ay tinupad na ni Jesus. Ano yon? Kaligtasan. Kaya kapag tayo ay mananalangin,
Ang totoong ipagpapasalamat na lang natin sa Diyos, Lord, kahit makasalanan ako, hindi ako perpekto, sa tingin ng tao ako ay mali. Salamat dahil niligtas mo ako. At ang kaligtasan na ito ay hindi mabibili ng kahit magkano. Kaya pinagpapala ko po kayo sa pangalan ni Jesus. Simple man po yung buhay natin, may mansyon na naghihintay sa atin. Kaya again, hindi na po aalis si Jesus sa ating mga puso. Dahil pinangako niya, ano sabi niya? Walang sino man ang makakakuha sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Tayo ay minahal ng Diyos. Pastor, paano ko po may experience yung pagmamahal ng Diyos? Every time we close our eyes, lagi natin ipagpapasalamat yung kaligtasang ating tinanggap. Magkaroon man tayo ng karamdaman, it's okay. Tandaan niyo po, lahat po ng tao physically mamamatay. Pero hindi lahat ng namatay ay may buhay na walang hanggan. Kaya isang malaking pagpapala sa atin na nakilala natin si Jesus. At ano yung pinakaganti natin? Lagi tayong makinig. Kapag meron pong ganitong pagkakataon, wag po natin na ipagdadamot yung ating panahon. Lagi po tayong makinig sa salita ng Diyos dahil yun ang nagbibigay ng buhay sa atin. Sasabihin ng tayo, ikaw masama ka. Pero ang sasabihin ng Diyos, mahal kita. Ikaw wala kang kwentang tao, pero sinabi ng Diyos, namatay si Kristo para sa iyo. Kaya wag po natin ipagdadamot na tayo ay laging makapakinig ng salita ni Jesus. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Manalangin po tayo. Salamat po aming Ama dahil patuloy ang pag-ibig mo sa buhay ng bawat isa. Hindi man po kami perfecto, wala kaming magandang background, pero sinabi mo po sa iyong salita na kami ay tumanggap ng buhay na walang hanggan. Salamat po dahil sa puntong ito, ma-realize namin na kahit simple lang ang buhay, mayroong kalangitan ang naghihintay sa amin. Mas pipiliin pa rin po namin na lumaban ng patas, ganuman po ang mundo, pero naniniwala kami na mayroong Diyos, mayroong matang nakatingin sa amin, at mayroong tengang handang makinig sa amin. Kaya tulungan mo kami na manalangin araw-araw, pumasok kami sa loob ng mabuting balita kung saan nandoon ang pag-ibig at biyaya ni Kristo. Salamat din po sa buhay ng mga tao na naririto, sa mga taong tumanggap at nakarinig ng mabuting balita. Hayaan mo po na maging excited kami araw-araw na makinig ng mabuting balita at hintayin namin ang mga panahon na kami makaririnig pa ng mabuting balita. Ito pong aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus tayo magsabi ng Amen. Congratulations po muli.